Okay. Balik po tayo, no? Ano nga po, tulungan po natin. Pindot lang po yung one kung tayo po ay okay na para po baka dakdak na naman ako ng dakdak hindi na naman tayo matuloy. Ito pala maganda. Maraming crocodile. Okay na po ba? Iyon. Nagkaintindihan din. May nagwan na. Magandang araw sa atin lahat. Guro-guro pa rin. One nga po kung okay na. Hindi na po tayo gurgur. Ayan. Kasi dakdak. Ang dami ko nang dinakdak. Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratalis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ayon po sa mga eksperto, marami pong nagsalita na maaring maging back to zero po, no? Yung pong impeachment kay BP Sara. Particular po, nagandahan po ako sa paliwanag. Alam niyo naman po yung atin pong kakulangan, no? Hindi po tayo abogado. Kaya marami po tayong researcher na abogado. Ang researcher po natin ngayon si dating Associate Justice Renato. Ano na nga pangalan ni Antonio Carpio. Ayan si Antonio Carpio. Maganda po yung sinabi niya riyan. Papaliwanag po natin yan mamaya-maya. Si Pangulong Marcos po nagsabi na rin na nagsalita na rin po diyan sa impeachment lalo na po sa pagpirma ng kanyang anak, no? Tignan po natin kung ano pong mangyayari, no? Pero parang may negative akong na vibes dun sa mga sinabi ni Pangulong Marcos. Kaya makikita po natin kung gaano po talaga ka-independent ang Senado. Kasi kanina, sa tiyak na tiyak ni Chis Escudero na junto pa po sila mag-convene, no? Na bilang Senate sa junto pa. Okay. So pag-uusapan din po natin ito pong mga nakakaasar po, no? Alam natin ang aasar na mga posts na marami raw congressman, parang 41 out of 60 na congressman daw po ng Mindanao ay bumoto para sa impeachment ni BP Sara. Ang medyo nasaktan ako yung nilaglag ng mga taga Mindanao si BP Sara. So, talaga bang laglag siya sa Mindanao? Yun ba interpretasyon nyo? Okay. Overwhelming daw, no? Overwhelming. Overwhelming ba? Ilan po ba yung congressman? Di ba? Ilan ba talaga yung congressman? Pa-search nyo nga lang po kung ilan ang congressman. Ayan. At iba pa pong mga balita, yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay? Kung ano na lang po yung mauna rito sa atin para hindi tayo nalilito. May plane crash na naman pala. Teka lang Anin ko lang po yung mga codigs natin. Bakit ba nawala na yung mga kodigo ko rito? Ayan. Ganda ni BP Sara.
Okay, yun po 'no, ituloy ko lang po. Kanina medyo gigil ako rito, eh. Ang dami ko po nakikita na, diversion lang 'to, ang totoong issue. Natatawa po ako, hindi ko kayo pinagtatawanan 'no, marami po nagsasabi na diversion 'to ano, eh, mga kakampi natin, eh. Alam niyo po sa totoo lang, pinaglalaban po natin si VP Sara dahil siya po ang pag-asa natin na by 2028 makakakita tayo ng ano 'no, ng magandang pamunuan uli, 'di ba? O mas mapapaaga pa kasi siya yung vice president, eh, 'di ba? Kung may mangyari, kung ma-impeach tong president, siya yung magiging vice president. Kung may mangyaring masama sa president, siya yung magiging president, 'di ba? Baka mas mapaga pa. Kaya takang-taka ko, bakit niyo sasabihin na may mga nagko-comment dito, tsaka may mga post ako nababasa sa mga kakampi natin na wag kayong magpalito, focus lang kayo sa buy scam. Totoo naman yun na malaking issue talaga yung buy scam. In fact, nasa Korte Suprema eh, di ba? Pero wala na pong lalaking issue sa pagpapatanggal mo sa pag-disenfranchise nyo, no? Dito po sa 32 million. Tandaan po natin, 32 million po ang bumoto kay BP Sara, pinakalaki. Ang gustong mangyari nitong congressman na binoto lang ng mga ilang pirasong mamamayan, sila po yung masusunod kung paano po, no? Sila po yung mga nasusunod. Hindi po porket pinagtatanggol natin si BP Sara ay kinakalimutan natin yung bycam. Hindi po ganun yun. Pati po kaming mga vlogger, hindi po kami pwedeng mag-stick sa isang issue lang. Naunawaan niyo po. Kinakailangan po namin ito po ang dinidiscuss at concern po rito ang mga Duterte. Kung may bago pong balita sa Vicecam, ang alam natin, naglatag na po ng kaso, petisyon para ideklara na ang constitutional yung ating 2025 General Appropriations Act. O ano pa bang bago? Bakit ayaw nyo kaming pagdiskasin na ipagtanggol yung yung si BP Sara sa impeachment? So kalimutan po natin 'yan. Wag po kayong magpalito, no? Duterte po tayo rito. Lahat po na nangyayari sa Duterte, pag may inaapi po yung Duterte, pagtatanggol po natin. Wala na pong ano yan, no? Wala na pong isip-isip yan. Matik po yan. Okay? Kaya sana wag kayong pagpa-apekto na parang kami pa yung mga nagtatanggol kay Duterte laban sa impeachment ang nadadaan ng mga diversion. Hindi po to diversion. Ultimate goal po nila na mawala sa landasin nila yung mga Duterte. Hindi po ultimate goal natin yung madeklara na ang constitutional yung 2025 budget. Ang ultimate goal po natin, muling mamuno ang Duterte sa bayan para makasaksi ulit tayo ng magandang pamunuan, ng eventually umunlad na ang Pilipinas. Yun po ang ultimate goal ng ating channel, no? Maibalik ang Duterte sa Malacanang. O kung hindi po uubra na mapanagot natin si Marcos sa lahat ng mga anomalya ngayon, eh hanggang sa 2025, yung legal po na paraan, yung legal po na succession, na pag may nangyari sa Pangulo, uupo yung pinakamalaking boto sa lahat
ng buong kasaysayan, yung 32 million na binoto bilang Vice President. Kami po ang nasa focus. Huwag niyo po kaming kakantyawan na divert ang usapan. No? Ang focus po nila talaga ma-eliminate bilang kalaban si Sara Duterte. Ma-eliminate yung pinakamalakas nilang kalaban. Okay, speaking of that, eto na nga po tayo ngayon, no? Binabatikos natin. Marami pong abogado ngayon na nagsasalita. Meron pa nagsabi, may narinig pa ako kanina na dapat daw umaksyon. Di ba? May sinasabi technical, parang technical foul. Parang ganun technical foul. Pero may dalawang abogado po tayo na narinig. Nakalimutan ko, nagbablog lang yung isa, yung parang Bisaya kasi. Pero naunawaan ko yung sinasabi niya. Yung sinasabi niya, yung composition po ng House of Representatives, no? Hindi na po yan after ng June. Pag sa June to po, marami na dyan, iba na yung posisyon. Halimbawa na lang si Beatrix, na ngayon po ay tumatayo, isa po sa mga sinabi nila na magiging prosecutor. Hindi lang alam kung sino sa kanila yung lead prosecutor. Malamang hindi si Beatrix. Kasi mabagal eh. Hindi po pwede mabagal na lead prosecutor. Tumatakbo yan na gobernador, di ba? O dalawa lang yan. Kung nanalo siyang gobernador, hindi na siya congressman. Paano siya magiging lead convener? Paano siya magiging prosecutor? Di ba? Pwedeng i-request yan na eto bang composition na to ng susunod na kongreso, yan pa rin? Kasi iba-validate nila yan eh. Pwede pong ipabalik yan. Dahil hindi na kayo yung iba na yung komposisyon. Iba na po yung komposisyon ng Halimbawa, si Castro, pumirma yan. Counted pa ba yung pirma ni Castro samantalang matatalo na siya bilang senador? Iba na po ang set. Meron na pong naganap na eleksyon ng Mayo. Kung June to pa at hindi po automatic, ito po ang nakakalimutan ng lahat eh. Hindi po automatic na mag-impeachment trial na agad sa June 2. Sa June 2, mag-o-opening pa lang po sila uli galing sa recess. Pwede silang gawin na nila yun, i-convene na, tapos pag-uusapan pa nila yung mga rules. Hindi po nila pwedeng i-railroad yan. Pwede po nila, ito pa rin ba yung composition nung pirma na to? Sila pa rin ba yung mga congressman? Yung naghain po ba? Ito yung mga question magaganda eh. Kaya magagandang pag-usapin ng batas, mga abogado po yung pinakikinggan natin, hindi po yung kung sino-sino. Yung naghain po ba, sila pa rin ba yung komposisyon ng congressman? Malamang hindi na. Kasi matalo at manalo si Beatrix, hindi na siya congressman. Matalo at manalo si Dan Fernandez, hindi na siya congressman. Mga pumirma yan eh. Di ba? Mga pumirma sila. Ang tinitiyak nating mawala na si Raul Manuel. Kasi may bago na yung Kabataan Party List eh. Si Franz Castro, matatalo yan. Kaya matatalo bilang senador. Kaya hindi na congressman. Paano yun? Sasabihin ng mga congressman, teka muna, kami na yung congress eh. Bakit wala kaming pirma dyan? Pwede po yun. Kaya nga po importante to na mas marami ang manalong congressman din. No? Nakaalyado natin. Ngayon, ang kagandahan po nito, kilala na natin ngayon kung sino yung kalaban ni BP Sara. Kilala nyo na ngayon yung mga congressman nyo.
Ay, kalaban pala to ni BP Sara. Yung sinasabi niyong congressman na taga Mindanao na pumirma, iboto niyo po yung kalaban ng mga pumirma na yan para mapigilan po sila sa pagpirma nila muli. Pwede pong iutos ng Senado eh. Hihingin lang yan ng Senado eh. Si Chis Escudero pa ba ang magiging senador? Kasi po, magiging blanco na po yung mga 12 na lang po ang matitirang senador. Hindi po pwede na yung 12 na yun, sila yung maglitis. Maraming ko-question po niyan. Pwede lang sabihin yun, 12. Sino papayag? Papayag ba yung mga newly elected? O, di ba? Bago yung magiging komposisyon ng Kongreso, bago rin po yung magiging komposisyon ng Senado. Madadagdagan sila. Sa ayaw nila at sa hindi, madadagdagan sila ng 12. Maiiwan lang po 12. Oo nga po, 12 lang po yung hanggang 2028 eh. Hanggang 2025 lang po yung 12. So ang maiiwan po dyan 12 lang. Ang tanong, magpapasya yung 12 para sa 24 senators? Hindi dapat, di ba? So yung pinagpasahan, hindi na sila yung Senado. O eto pa po yung maganda eh. Ilang araw lang sila. 15 days lang daw ayon kay Antonio Carpio, yung Senado. Kung June to magsisimula, 15 days. Bago nila mabigay kay BP Sara yan, yung reklamo sa kanya, kinakailangan ibigay sa kampo ni BP Sara eh. Pero hindi po pwedeng bigyan siya ng kopya nang hindi pa nila nababasa o hindi pa nila napag-aaralan yung mga rules nila. So ilang araw din yun. Tapos bibigyan ngayon ng 10 araw. To ano to ha? Hindi siya Chief Justice. Justice ng Supreme Court to ha. Bibigyan pa ngayon ng panibagong 10 araw buhat nung matanggap niya yung kopya no ng impeachment. O ito yung reklamo sa iyo. So bibigyan si BP Sara ng 10 araw bago sumagot. O basta parang ganun. Binibigyan siya ng 10 araw para malaman niya formally kung ano yung reklamo sa kanya. So ubos na po yung 15 days. Ubos na po yung 15 days ng mga senador. Uupo na po at manunumpa yung bagong senador. Yung dating senador na 24, mapapalitan na po. 12 na lang po yung ano doon. Papayag ba yung mga bagong 12? So ang gagawin nila, ang una nilang titignan, ito pa bang mga nakapirma na to, yung nag-endorse ng impeachment, sila pa rin? Ang mga nakaupong mga congressman? O ibig muna namin yan sa inyo. So sa ganito pong proseso, talagang pwedeng back to zero po yan. Okay. Paano pong magiging back to zero? Magbaback to zero lang po yan pag hindi nakialam at hindi inutusan ng mga amo niya si Chis Escudero. Nakuha nyo? Kasi sabi ni Chis Escudero ngayon, junto pa sila eh. Ang linaw na sinasabi ni Chis Escudero ha. Ang sabi ni Chis Escudero, junto pa magkukonvene yung Senate as a whole o yung plenary. Sa junto pa. Yan yung hindi nyo kami pwedeng madaliin. Yan yung press ko niya kanina. Hindi nyo kami pwedeng madaliin. Matapos yung tinulugan niya ng 2 buwan. Tama nga naman, December pa yun eh. Tinulugan nyo ng 2 buwan, tapos ibibigay nyo sa amin last day, last hour. Tapos madaliin nyo kami.
Inuutusan ka ng isa sa amo mo, si Franz Castro eh. Wala raw kayong karapatang magpahinga eh. Kinakailangan daw mag-convene kayo eh. Alam nyo, kanina pinakikinggan ko si Pangulong Marcos. May nagtanong sa kanya, kayo po ba sasabihan niyo yung Senado? Hindi po, sila magsasabi sa amin ng majority gustong magano. Ha? Talaga? Dapat magsabi sa'yo? Patay na kako. Ibig sabihin, sila daw ang magsasabi sa kanya na gusto nila before yung June 2. Kahit nasa recess sila, doon po tayo nalungkot. So yun yung sinasabi natin na pag may nakialam kay Chis, pero si Chis po ang pahiyang-pahiya na rito. Pag may nakialam po kay Chis, at hindi po sa June 2, before June 2, kasi matagal nga naman eh. Meron pa March, February pa lang eh. February, April, March. Hindi pa lang. February, March, April, May. Bago yung June, di ba? 4 na buwan. Himala po yan. Pag may naganap po dyan, nag-convince sila as a technically pwede po yun, di ba? Depende po sa Senado eh. Mawawalan po kasi ng silbi yung 210 votes. Masisiro po yan. Hindi, pakinggan nyo lang po ako. Nakadepende po yan sa kagustuhan talaga nila ma-impeach. Kasi, pag ngayon po yan, minadali nila, majority, nakakuha ng majority si Chis Escudero, malamang masimulan nila yung impeachment. Back to zero po yan kung magsisimula sila ng June 2. Nakasalalay nga kay Chis Escudero eh. Kaya niya bang hilutin yung kanyang mga senador? Depende. Kasi nahilot sila ng ano eh, di ba? Nahilot po sila ng akap eh. Pumayag sila na akap dahil may share sila eh. Lahat ng malabo lumilinaw dito eh. Sa gobyernong ito, wala pong malabo. Ilang taon na palang bankrupt yung PhilHealth oh. Nagawa po nilang ideklara na may excess fund. Galit na galit pa eh. May excess fund pala kayo, hindi nyo ginagastos. Para lang makuha nila. Lahat po kayang gawin ng gobyerno to, kahit yung sinasabi nyo, malabo yan. Pati po yung pinakamalalabo, kaya po nilang gawan ng paraan. Biruin nyo, sabi ng COA, 3 years. 3 years ng technically bankrupt ang ating PhilHealth. 3 years. Pero nagawa nilang mag-declare na may excess fund. Para saan? Para makuha ni Recto. 90 billion. Nga, may nag-awat pa eh. 60 billion lang yata o 70 billion na nakuha. 60 to 70 billion. Lahat po, pag gusto nila, powers that be, no? At susunod po si Chis Escudero. Bakit? Gusto nyo ba matulad kay Subiri? Subiri very good. Subiri weak. Tatanggalin siya. Okay. Punta po tayo rito kay Eric Tulfo. Kay Eric Sylvester. Alam niyo po, eto panay-panlilin lang yung ginagawa nitong tao na to eh. Sa totoo lang, eto si Eric Tulfo hindi pumirma. Ngayon, siyempre yung mga loyalista, bakit hindi pumirma? Pucha, wag nang may mga pumalag. Bakit natin iboboto yan? Hindi pala
pumirma. Ayaw niya pala ma-impeach si BP Sara. May nagpaliwanag po si Rapi Tulfo. Sabi ni Rapi Tulfo, I did not affix my signature to the impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte to ensure that my judgment remains impartial should I become a senator judge. Nasa utak niya na talaga na magiging senator siya. As a top contender. No? Tindi. Walang kayabang-yabang. No? As a top contender. Bilang nangunguna, ako, number 1. Napakagaling ko, number 1 ako. Ako nangunguna. Hindi ako pumirma. Inuuto po kayo. Mga loyalista, galit kayo, di ba? Bakit hindi pumirma si Tulfo? Kasi, ang tunay na totoo niyan, no? National level po yan. Malakas si BP Sara sa Visayas at Mindanao. Yung mga taga-Visayas ngayon, nilalantad nila yung mga congressman nila na nagpa-impeach kay BP Sara, pumirma. Delikado. Nagpapaliwanag po yung mga congressman ngayon. Lahat sila nagpapaliwanag. Alam ni Tulfo, kaya siya number 1, may boto siya sa mga Marcos. Marami ring Duterte supporters ang boboto sa kanya dahil po niya astig eh. 'Di ba? Astig kami, mga Tulfo kami, mga instant justice. Gusto yan ng mga Duterte. Para utuin tayo. Hindi ako pumirma. Hindi ako pumirma. Putya, nagalit yung mga loyalista. Paliwanag siya ngayon. Kasi mananalo na ako eh. Mga loyalista, kayo naman ang inuuto. Hindi kami kayang utuin yan mga Tulfo eh. Isi-zero vote namin yung mga Tulfo eh. Inuuto naman kayo ngayon. Kasi mananalo ako, number 1 ako eh. No? Kaya hindi ako pumirma. Okay, nyo na. Kung kailan nyo kailangan yung pirma niya, hindi talaga naaasahan yan. Kung ako loyalista, putya, hindi ko yan. Nakarinig ba kayo ng hayag na bumanat yan sa sa mga rallying pro-impeachment? Nanggagalaiti kayo, kayong mga loyalista, nanggagalaiti kayo sa mga pagbanat sa aming mga umatin ng anti-impeachment pala. Siya ba, nakita nyo? Na binanatan yung anti-impeachment? Hindi, di ba? Kasi Iglesia ni Cristo. Yan, inuuto naman kayo ngayon. Ganun lang yun. Papauto kayo dyan sa mga Tulfo na yan. Ewan ko na lang. Iwan ko sa inyo. Dating Duterte supporter yung mga yan. Pag nanalo na yan at nanalo si BP Sara, tinitiyak ko sa inyo, supporter pa rin ni Sara Duterte yan. Wala kaming katiwa-tiwala na dyan sa mga Tulfo na yan. Okay. Ito po, pakinggan ko lang, tatranslate ko na lang sa inyo yung sinasabi. I said, it's very simple, but I told him. And he said, mukhang pipirmahan na. What's your opinion? What I said? Eto ang sinabi, mukhang, sabi ni Marcos, ganito po. Tungkol po to sa ano yung in-advise niya kay Sandro Marcos. At sabi po ni BBM, no, yun po. Naintindihan nyo? Ako na magta-translate. Eto, ayaw nyo maniwala na yun yung sinabi, pakinggan nyo. And I said, it's very simple, but I told him. And he said, mukhang magpipirmahan na. Yun. Mukhang magpipirmahan na. Mukhang magpipirmahan na raw. Kaya ang pinayuhan niya si Charis, si Sandro, na gawin mo yung tungkulin mo bilang
congressman, no? Yung kung ano. At nagulat daw siya, hindi niya raw akalain number 1 pa si Sandro. Nagulat siya. Sabi niya, alam niyo, naglilinlangan naman tayo, eh, no? Humingi pala sa iyo ng payo, no? Isa sa inyo nanlilinlang sa amin. Nagulat ka? Alam, hindi ko po talaga maintindihan yung relasyon ng baliktad ba talaga ang utak ng mga loyalista pati mga followers, no? Kasi ang linaw po eh. Kaya masama ang loob ng mga iglesia eh. Inuulit-ulit nila, nakalagay dun sa program. Kaya tayo nagkakatipon dahil tumalima tayo sa panawagan ng Pangulo na wag nang ituloy yung impeachment dahil magkakawatak-watak lang. Milyon yung tumalima sa iyo, pero yung mga followers mo, galit sa milyon. Bakit sila anti-impeachment? Ang mga followers ni BBM, pro-impeachment. Ang kanyang anak, pro-impeachment. Ang kanyang pinsan, pro-impeachment. Lahat pro-impeachment. Pero ang sinasabi niya, anti-impeachment siya. Dalawa lang yan. Sanay na sila na hindi pakinggan itong kanilang padre de pamilya. Sanay na rin yung mga follower na baliktad ang kahulugan ng mga sinasabi ni BBM. Thank you very much. Sino ba itong nagpakape? Ayun. Dito na natin basahin. Ayaw pa basa. $1999. Maraming salamat. Nagkaunawaan na po, tayo lang po pala hindi nakakaunawa. Pag sinabi pala ni BBM na anti-ICC siya at lahat ng tao niya ay pro-ICC, pro-ICC sila. Pag sinabi palang anti-impeachment, tapos lahat ng kamag-anak incorporated, pati mga tauhan niya, ay pro-impeachment. Pro-impeachment. Tayo lang talaga nalilito eh. Yung mga taong walang palabra de honor, hindi sila nalilito. Tayo pong naniniwala sa mga sinasabi. Ginagalang natin yung salita ng ating leader. Hindi talaga natin maunawaan kung anong uri sila meron. Ampipolis, Sokso. Thank you very much. Kuya, pakipatuloy lang ang pagsampal ng mga coups sa gobyerno. Long live Badong. Maraming salamat. Ampipolis XOXO. Yan. Ha? Yari kayo kay ano? Yari ka kay Crazy Brooks. Nagpa-flood yata eh. Okay lang po yan kasi may sariling buhay yung ating may pumalag. Marami daw nagko-comment, wala raw sa topic. Okay lang yan. Malaya kayo lahat. Okay. Yung hindi nyo po pagperma, hindi po kami naniniwala na ayaw nyo sa impeachment. Naniniwala po kami na gusto nyo kasinligawan yung mga Duterte votes. Kasi national level yan eh. Yan, hindi namin problema yan, Tulfo. Mga wala kayong ano, yan yung problema ng mga taong pleaser. Piniplease yung mga Duterte, piniplease yung mga Bongbong Marcos. Ganyan si Aimee, di ba? Kita nyo ngayon si Aimee. Laglag na. Paano? Ligaw sa mga Duterte, ligaw sa mga BBM. Okay. Ito po, 39 out of 61 Mindanao lawmakers back VP Sara Duterte impeachment. 39 out of 61. Kaya po ang kantsaw nila, hala, nilaglag na. Duterte, laglag na sa Mindanao.
Ayan po. Alam nyo, ito ang congressman po, nagtaka po ba kayo? Ang congressman po ba, hindi po ba hawak sa liig yan ni Martin Romualdez? Ang mga congressman po ba, ang majority, minority, di ba ang sabi nga natin, ilan na lang ang natira? Si Pulong, si Alvarez, na maka-Duterte ha. Pulong, si Alvarez na dating speaker, at saka si Ungab. Tatlo na lang ang natira na maka-Duterte. Lahat na maka-Martin. Dapat nga nakapirma dyan, sabi kanina 318 eh. Dapat nakapirma 315. Bakit 215 lang? Hindi nyo ba naisip yun? Kantsaw kayo ng kantsaw? Ibig sabihin, may 100 congressman na dating solid kay Martin, ngayon pa lang, very willing nang bumaliktad papunta kay BP Sara. Ganun po mag-interpret niyan. Yung sinasabi niyong 39 out of 61 na congressman ay kay bumaliktad na taga Mindanao ay pumirma sa impeachment. Di ba lahat yan halos? Tatlong congressman lang na Mindanao ang di dapat dyan. Dapat yan, ang pumirma, 58. Bakit hindi pumirma yung iba? Bakit hindi pumirma yung 23 o 24? O yan yung question. Mayroong 24 sa Mindanao na hindi napapirma si Martin. Yun yung mga nakakatakot. O eto pa ngayon. Lahat yung mga pumirma na yan, nagpapaliwanag ngayon yung mga taga Mindanao. Bakit sila pumirma? Yung mga taga Cebu, Visayas, bakit sila pumirma para impeach si BP Sara? Sila nagpapaliwanag ngayon sa kanilang mga constituents dahil galit ang mga constituents nila. Paalala ko lang po, ang mga botante po ay hindi congressman, kung hindi tao. Hindi po obra na magkaiba po yung boto ng tao sa boto ng congressman. Matagal na pong alam natin na 3 na lang ang kakampi ng mga Duterteng congressman. Nagtataka nga tayo, may 100 pala na hindi pumirma eh. Oh. Correct, mayor at governor ang nakakaalam doon.